Naghahanap ka ba ng malulutong kakanin pero madali lang? Tapos gusto mo ring gumawa ng dessert? Tara, gawin po natin yan sa isang recipe. Medium size ni Llanera, maglagay po tayo ng tig 1 tablespoon ng asukal. Isa lang sa kalan, then i-caramelize po natin. At sa napakasimpleng pamamaraan lang po, sa isang mixing bowl, pagsamasamahin lang po natin lahat po ng ating mga sangkap. Yung glutinous rice flour po na gamit natin dito ay giniling na malagkit na bigas. Naglalagay po tayo ng kaunting asin to balance the taste. Then optional lang po kung available naman sa inyo, pwede po kayo maglagay ng vanilla. Coconut milk or pangalawang gata naman po yung inilagay natin. Kung hindi available sa inyo at coconut cream or yung kakang gata lang po yung meron kayo, pwede naman pong 1 cup ng coconut cream, then 1 cup na lang po ng tubig yung inyong ilagay. I-mix lang mabuti, then kung sakaling marami pa po itong buo-buo, pwede naman pong salain nang sa ganon smooth yung consistency ng ating mixture. Then hatiin lang po natin sa ating 4 na Llanera yung ating mixture. Kung sakaling marami kayong mapansin na mga bula, pwede nyo naman po itong itap ng ilang beses. Takpan ng foil para makasigurado po tayong hindi ito papasukin ng tubig habang ito po ay ating ini-steam. Then kapag kumukulo na po yung tubig sa ating steamer, hinaan na lang po yung lakas ng apoy sa kalagitnaan ng medium to medium low heat. Isa lang po ito at i-steam po natin ng 35 minutes. After nyan, mag-toothpick test po tayo. Kung sakaling hindi na po ito basa, hanguin na po at palamigin. Kung sakaling medyo basa pa, magdagdag lang po tayo ng steaming time, 5 to 10 minutes pa. Kapag tuluyan na po itong lumamig, padaanan lang po ng kutsilyo yung pinakagilid. Then pwede na po natin itong isalin sa ating mga lalagyan. Dito po ang gamit ko ay 500 ml na microwavable tubs na pa-oval yung shape. Pwede po itong tumagal sa ating fridge ng hanggang 1 week. Yung pinakamagiging kulay po ng pinakaibabaw ay nakadepende po kung gaano ka-dark yung ating ginawang caramelized sugar. Pero make sure lang po na huwag nyo itong susunugin nang sa ganon hindi naman po ito pumait. And charan! Heto na po mga palalabs ng ating glutinous rice flan. Makikita nyo po na talaga namang makunat-kunat ito. At kapag natikman nyo, sa una mapapaisip kayo, ano ba yung kalasa nito? Tapos bigla nyong maiisip, kalasa ng sapin-sapin na habang kinakain nyo, malalasahan nyo naman po yung leche flan. Tamang-tama lang po talaga yung tamis, malambot at talaga namang may kunat yung pinaka-texture. Kaya naman po pag pinagsama-sama, napakasarap at bagay na bagay po talaga.